Abangan po ninyo ano ba ang ating tatalakayin, ano ba ang ating hihimay-himayin ngayong araw po ng Wednesday. Pero syempre, bago po tayo dumako sa mga may init na balita at mga issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong unang panahon sa Alemanya, may dalawang magkapatid na lalaki mula sa mahirap na pamilya. Sina Albert at Albert Dürer na parehong may talento sa sining. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi nila kayang sabay na mag-aral sa art school. Bunsod nito, nagkasundo po ang magkapatid na magpalitan. Ang isa ay magtatrabaho sa minahan upang tustusan ang pag-aaral ng isa sa art school. Kapag nagtapos na sa pag-aaral ang isa, siya naman ang magtatrabaho upang isa naman ang makapag-aral. Sa simula, si Albert Dürer ang nag-aral, habang ang kanyang kapatid na si Albert ay nagtrabaho naman sa minahan. Ilang taon nang lumipas, nakilala si Albert bilang isang mahusay na pintor at nakamit niya ang tagumpay. Upang tumupad naman sa kanilang usapan, bumalik si Albert sa kanilang lugar upang ang kanyang kapatid naman ang makapag-aral. Gayunman, tumambad sa kanya ang kamay ni Albert na puno ng gasgas at mga sugat. At nasira na sa maraming taon ng pagtatrabaho. Hindi na nito kaya pang humawak ng brush o gumuhit muli. Kaya naglaho na ang pangarap nitong maging isang pintor. Lubang na antig si Albert sa sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid. Bilang paggalang at pasasalamat, hiniling niya kay Albert na mag-pose na nakatiklop ang mga kamay na parang nananalangin. Mula po rito, ipininta ni Albert ang tanyag na obra na tinawag niyang Praying Hands. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Wednesday morning? Ang kwento po ay nagpapaalala sa atin ng pagmamahal at sakripisyo. Na ang tagumpay ng isa ay madalas bunga ng kabutihan at sakripisyo ng iba. Kaya mga kanyusik, huwag po natin kalimutan ang mga taong nagsakripisyo para sa atin. Maaaring sila ay mga magulang natin na nagsumikap, nagtrabaho upang maibigay ang ating pangangailangan. Maaaring ito ay mga kaibigan na hindi po tayo iniwan sa panahon ng pagsubok. O gaya sa kwento, maaaring sila ay mga kapatid na isinantabi muna ang kanilang mga pangarap, nagtrabaho muna para magbigay daan sa pag-aaral ng mas nakababatang kapatid. Pahalagahan po natin mga kanyusik ang sakripisyo ng mga tao sa paligid natin at huwag nating hayaang mauwi lang ito sa wala. At syempre, huwag nating kalimutan ang pinakadakilang sakripisyo sa lahat. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Biruin niyo mga kanyusik, no, anak ng Diyos, pero isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mailigtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. Huwag nating hayaang mabaliwala ang sakripisyong ito ni Jesus sa atin. Pahalagahan natin ang ganitong uri ng pag-ibig. Kaya't sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ipakita po natin ang pasasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, pagbabahagi ng pag-ibig, at pagpapakita ng malasakit sa ating kapwa. Dahil kapag namuhay tayo ng may pusong mapagpasalamat at mapagbigay, tayo po ay nagiging biyaya din sa buhay ng ibang tao.
Sabi nga po sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ulitin ko po, greater love has no one done this, than to lay down one's life for his friends. John chapter 15 verse 13. Ayan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.